FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes! Magandang hapon, Metro and Mega Manila. Gayon din sa mga nakikinig dyan sa 102.3 Baguio, pati na rin sa 97.5 FM Radio Jensen. At syempre, gayon din sa mga nanonood sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. At eto na nga po, nagbabalik ang chinitang chikadora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat, Kim Chur! At syempre naman, huwag na nating patagalin pa dahil eto na nga po, nakita natin, pag-post pa lang, ang dami na talaga nag-comment, nag-antay ng live na ito dahil makakasama na natin ang bibita sa bagong episode na MMK Scar Daughter. Eto na nga po, let's all welcome Miss Desiree Del Valle and Miss Mutia Orquia. Hello mga ka-vibes! Mga ka-vibes! Ayan, kamusta naman po? Ang inyong hapon, nakapag-merienda na po ba kayo? Yes, thank you. Ayan, pwede nyo po bang batiin sila isa-isa, mga ka-vibes nating nakikinig ngayon sa 92.3 FM Radio Manila? Good afternoon mga ka-vibes! Nandito kami ngayon sa FMR, ang favorite radio station ninyo na 92.3 FM. Kasama syempre natin ang napakaganda. Alam nyo ba kung gaano kaganda si DJ Kim in person? My God! Good afternoon po! Thank you so much po! Very Grabe. easy. Para siyang ano yun, no? Para siyang princess ng ano. Hala, kinikilig ako. Parang ngayon. Kinikilig ako. Ayan. Ako, maraming salamat. Nako, ito na nga. Diretsuhin na natin agad-agad. Grabe yung trailer pa lang. Talagang kakapitan na ng mga ka-vibes natin, ng mga taong bayan. Kamusta po ang naging role ninyo? Ayan. Start muna tayo kay Miss Sige, Desiree. I play the role of Ines. Ako yung nanay ni Marlene, played by my beautiful daughter, Mutia Orquia. Si Ines kasi, hindi siya your typical mom. She's very self-centered and selfish. And parang yung pagiging mother niya, hindi talaga siya ganon. Parang from the very beginning, hindi niya love yung mga anak niya. Hindi niya ina-appreciate, walang affection whatsoever. So from the very first scene pa lang, makikita niyo na medyo hindi niya gusto yung mga anak niya, which is weird for a mother, especially like me. I'm a mother myself, so para I couldn't fathom how that can be. Kasi di ba may mother's instinct na parang sa tiyan mo pa lang, mahal mo na yung anak mo kahit hindi po lumalabas eh. So parang I can't believe na this is actually a true story, na this actually happened, and this is how Ines was in real life. Parang I couldn't imagine, but of course I had to put myself in her shoes. Si Ines, let's say if we rank her, Ines would be number 1 of her priorities, and then her husband, and then Ines, and then way down below yung mga anak niya. So talagang umpisa pa lang makikita niya na hindi talaga niya mahal yung mga anak niya. Wala siyang pakialam kumbaga. And she only wants everybody's attention on her, na siya lang dapat nagbe-benefit, siya lang dapat ang kine-care for, not her kids. So, paano po ninyo piniprepare to? Like mentally, diba? Emotionally. So, paano po yung preparation? Wala. Syempre, it's hard because I'm already a mom. So, parang, wala. You really have to get to the character. You really have to know kung saan siya galing, kung bakit siya ganon. And with reading the script, throughout the script, makikita mo talaga na parang, wow. It's really a difficult place for me to be in because hindi talaga ako makarelate sa kanya. But of course, being an actor, you have to dive in. Yeah, thank you so much, Miss Desiree. Mapunta naman tayo kay Mutia Orquia. Can you share us your role? Yes, ako po si Marlene, anak ni Ines sa MMK. Actually, si Marlene po, she is physically old and mature. Pero, she's a kid at heart talaga. Sobrang daming missing pieces, sobrang daming bubog sa buhay niya. Sobrang, she's broken. And siya din yung bumuo sa sarili niya. Luckily, may mga tumulong sa kanya, pero
yung mommy niya yung pinaka nagbigay ng trauma sa kanya. Mhm. Yung mommy niya naging reason kaya nangyari sa kanya yung mga ganong bagay. Kaya ang dami niyang nami-miss. Mhm. So, paano Na mo naman parts. pinanghugutan yung role na ito? Ayan. Actually, ako po, Ayan, naiiyak na siya. Ala, hindi po ako nagpapaiyak. Okay lang. Ayan. actually po kasi talaga, dito sa role na to, usually po kasi ako, pag nagkaka-role ako, ina-absorb ko talaga yung character. Mm-mm. Like, sinisync ko siya sa akin para pagka gagawin ko na po siya, natural na lang siya, kumbaga hindi ko na i-act. Mhm. And actually, sobra po akong na-attach sa character ko. Sobra po akong nasaktan. As in, kakabasa ko pala ng script, umiiyak na ako, ganyan. And then, sa mga scenes namin, parang nag-uusap lang kami, direct naluluha na po ako. Ganun po ako kalungkot at na-attach sa character ko talaga. Ayun. Kasi sobrang bigat po talaga. So, abangan So, niyo talaga. paano, syempre naman, for sure yan. Pero paano naman, of course, working with Miss Desiree Del Valle? So, how was your experience? Ako actually po, second time ko nang maka-work si Tita Des. And I'm so happy kasi pag nakaka-excite ako talaga siya, mararamdaman mo talaga yung connect. Like, makakapag-connect ka po talaga sa kanya. Makakahugot ka talaga sa kanya. And, and thankful po ako sa mga ganong kasama kong co-actor. Syempre, kasama rin po sila Tita Aramina and Tita Ruby Ruiz and Ruby. Nakakatuwa po talaga na I'm so glad na nakapag-work po ako with such a great actors po. Thank you so much. How about you naman po, Miss Desiree? How was the experience? Syempre, another film ito, MMK with Mutia or Kia. Yeah, I'm glad kasi, yun nga, as you mentioned earlier, we've worked together before, pero sobrang sandali lang talaga. So now, at least, na dalaga na siya, hindi na siya young roles, medyo mature na nga yung roles niya. Na nakakatuwa. Kasi I've watched the episode already sa I Want TFC. I watched it last night. And to know a great actress or actor is when you feel the scene through the lens. Diba yung... So siya, I told her nga kanina, you know what, there's this particular scene that I really liked that she did. Na parang kahit ako, when I was watching, naiyak ako because nararamdaman ko siya eh. That's how you know when magaling yung artista kapag parang nagpi-pierce through the screen yung acting niya, yung iyak niya, yung boses. Doon, pag napanood nyo guys, I'm sure malalaman nyo which scene yun. Pero overall, sa lahat ng ginawa ni Mutia, magaling tong batang to. May paghampas na. Galing. Grabe naman. Pero ito na nga po, it's actually, napanood ko rin yung before pa, way back po, yung MMK episode nyo with Miss Andy Eigenman. So, how was the experience naman po na this is, again, the comeback of the MMK? Thankful tayong lahat for MMK because doon natin na ipapakita yung mga stories ng iba't ibang tao, ng iba't ibang situations na you know, hindi lang puro masaya talaga ang buhay ng tao. Totoo. Makikita natin kung paano sila naghihirap, kung paano sila nakakapag-overcome ng problems. I mean, there are certain stories that we can also relate to. Kaya I'm thankful that MMK is back. Sayang lang that it's a limited season, pero syempre, we're still hoping na sana magtuloy-tuloy yung MMK. And as an actor, we're proud to be part of the limited series, 9th episode. So, we're very proud. Kasi to be part of MMK is a really big opportunity to show your acting chops, and talagang si Ma'am Charo ay, di ba? Yes. Isa na siya. Na talaga. Ang MMK, pag walang MMK, parang, diba? Parang yun talaga yung nakasanayan ng mga tao, di ba? Na kapag ka, ito every Saturday, aabangan ko na to. Tsaka yung ano po, yung magte-text ka kung anong title. Titles. Oo, nung Parang yung episode na mangyayari yon. dito this time, kung mag-ano po kayo, maghuhula po kayo kung ano yung magiging title ng episode na. Ayan. Pero ito nga po, since it's the MMK episode of Scarred Daughter, so kayo po ba, sa buhay ninyo, meron na rin po ba kayong naging pekla? Parang lahat naman po ata tayo nagkakaroon ng ganun moments. Opo.
So, Pero how... hindi ka magpapadala sa sa sugat na yun. Hindi mo siya patatagalin. Kailangan gumawa ka ng paraan for yourself to heal. Kaya, actually po, yung character ko, sobrang hanga po ako dun sa tao na yun, na sumulat talaga. Kasi sabi ko, sobrang strong niya. Like, ako po, pinortray ko lang siya, grabe na yung lungkot ko, grabe na yung pagkatulog ko. Sabi ko, what more pa kaya na siya? Makikita niyo kung ano yung pinagdaanan talaga ni Marlene and how can she survive something like that na talagang at the end she had to do something about it para hindi siya tuluyang ma-depress or malungkot or masaktan ng sobra-sobra. Kahit na yung may times na ayaw na niyang bumangon, hindi na siya naniniwala sa kahit ano. Pero may mga tao talagang darating din sa buhay natin. Tutulungan po tayo. Who are not even blood related, but they treat you as family. Yes, nako, maraming salamat for that. And of course, since it's Thursday, magta-throwback muna tayo ng medyo kaunti, ayan. So let's, parang kinakabahan agad kayo kapag medyo throwback lang tayo. Parang memory, lang tayo ngayon. So ito na nga po, isa po kayo, Miss Desiree Del Valle, sa pinakakilala as yung iconic niyo na kontrabida sa mga teleserye. So, how was it like tumatak ka na talaga sa taong bayan na, ako ang pinakamagaling na kontrabida? I guess, well, physically, start muna tayo sa physical. My physical features are really strong. So, dun pa lang, parang, kung ako yung kawan, baka hindi. Hindi ako papasa. Kung paano ako kakawan at sasampalin at ano yung sinabi mo kanina, yung Kakalad ka rin, parang hindi yata, parang baka ako pa yung mga ladkad. But I'm glad na, na people know me as kontrabida. And, pag naiinis sila sa akin, gustong-gusto ko yun kasi at least alam ko effective ako. Kaya kung magsuplad naman ako in public. Ayan. Eto na nga. Sobrang kabaliktaran nun. Sobrang kabaliktaran sa off-cam. Yeah, people naman, syempre at first, parang, pag hindi lang ako ngumiti, yung resting face ko, wala kang makukuha sa akin. Pero once you get to talk to me, then you realize na parang, actually, mga kontrabida talaga in TV, sila yung mas mabait in person. Ay, sabi ko sa inyo, mga ka-vibes. Paano pa po ako na laging inaapi? Pero, mostly ganun. Actually, ayan. Actually, nung kinakausap ko pa lang kayo, parang sabi ko, magaan sa feeling kausap si Miss Desiree Del Valle. Kanina nung the way na magpunta pa lang, talagang totoo po yung sinasabi ninyo. Yung di ba, parang kapag na-intimidate lahat ng mga tao dito. Diba? Correct, na-intimidate kami lahat dito. Kaya nga pag nasa labas ako, extra effort ako to smile. Kasi baka isipin nila na totoo. Baka mamaya batuhin na lang ako out of nowhere. Pero umabot po ba sa point before na syempre sa sobrang kinapitan yung role nyo na kontrabida, meron po ba sa public? Meron in public na parang, huy! Tsaka close kami huy! Huwag mo naman kawa si Mara Clara. Huwag mo naman si Mara. Ganyan. Mga ganyan. So, paano po kayo nag-react nun? Sabi ko, wala. Parang, sus ko naman. Parang ikaw naman. Siyempre, bubula-bulahin mo lang. Pero tsaka, thank you na gano'n. Pero, sometimes kasi talagang hindi mo rin maiiwasan na may mga fans talaga or may mga manonood talaga na kapit na kapit sa whatever serye na feeling nila in real life it's real. So when they see you in public na parang pag nakita ko talaga to in public sasampalin ko yung gano'n. Oh my God. Diba? May mga pagbabanta na nakakatakot. Tapos there was a time also before na my handler told me na parang ngayon lalabas yung episode yung kay Santino yung sabi niya ngayon yung parang bububugin mo si Santino, huwag ka muna lumabas. May ganon. Hindi po na nasa bahay na po ako. Kasi syempre, nila si Santino na. So, yung sa may bukas pa. So, talagang there were times before na, pero syempre ngayon, mas open na ang tao sa, from reality and what they see on TV. At saka ngayon, medyo into digital na sila, no? Grabe yung bashing naman ngayon sa social media. So, kayo po ba nakaka-receive rin kayo ng mga, yung maraming sobrang to the point na, ito parang below the belt na yung kanyang bashing sa inyo?
No, actually ako I haven't. But you know, if ever there would come a time na ganon, the dead man ko na lang siguro. Totoo, dead ma ka sa banga. Kasi, di ba parang, okay, so that's your opinion? Then go ahead. Diba? Ganun lang. Ayan. Ako, maraming salamat po for sharing that. Ikaw naman, Mutia. Grabe ka na. Oh, alam mo, pinapanood ko din to nung kabataan ko. Kabataan ko. Parang namukhatanda ako. Lagi na yun. Charis lang. Pero, grabe nakilala ka bilang si Serena sa Mutia. Kami! Kaya nga mag-ina kami. Ay, oo. Kasi nag-sirena rin ako. Nag-sirena Nag-mermaid din din ako. Ayun. Kaya nagtugma talaga kayo. So, how was it? Siyempre, minahal ka ng taong bayan bilang Mutia. Ayan. Yes. So, can you share some story na parang pinaka-unforgettable sa mga past project mo? Even dun sa Please Be Careful With My Heart. Yes. Mm-mm. Feel ko, isa sa unforgettable ko po talaga. And favorite ko is Mutia and Be Careful With My Heart. Mhm. Huwag po magtatapa yung iba. Baka magtapa yung mga ano. Kasi parang, for me po, Mutia is first project ko talaga siya. And mas nauna pa po akong matutong lumangoy kesa magbasa. Yes. Totoo kaya, yan? Opo. And hanggang ngayon, nagsiswimming pa rin po ako. Kaya masaya. And then sa Be Careful naman po, parang dun kasi, kakaiba yung role ko po dun Oo, yung hindi ka nagsasalita Yes, kasi hindi ako may nagsasalita. may trauma May ka. ako. Oo. So, paano yun? Hindi ka ba Actually natatawa po, sa set? Iniisip ko siya ngayon. Hindi ko po siya masyadong maalala kasi bata pa po ako noon. Pero sabi ko, oh my gosh, okay, masaya pala yung gano'n. Joke, baka gano'n yun. Mata-mata acting lang. Oo, mga reaction lang talaga. Yun naman po yung ano niya. Kasi hindi ka pwedeng nakaganyan lang. Ilang kita-kita sa mukha, gagano'n ka agad. Ganun. And then, isa sa naging favorite ko din po siguro is yung sa Darna. Ay, oo. Yes. Kasi, ano lang, very, parang makulit-makulit siya doon na medyo bully, ganun. Tapos, may onting action din, kaya masaya. Kasi gusto ko po talaga mag-action. Kaya yun. So, yun yung i-expect sa'yo ng taong bayan. Aha! At ng mga ka-vibes Yes, natin. ang i-expect nila is hindi na po pa-cute ang role ko. Ayan. Ay, oo Hindi nga. na siya si soft girl! At ito na nga, no, itong bagong episode ng MMK, talagang ibang Mutia ang makikita nila. And of course, with Miss Desiree at sa iba pa pong mga veteran actors and actresses. So can you please invite mga ka-vibes to watch the MMK Scarred Daughter? Hello mga ka-vibes. Now streaming na po sa I Want TFC. Makikita niyo po doon episode 9 ng MMK, ang Scarred Daughter. And Yes. And guys, i-air po sa TV June 28, 8:30 p.m. on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z and All TV. Abangan! Yun. Ako, maraming salamat. Ayan, you can do shoutouts. Thank you sa mga naging tumulong dito sa pagbuo ng MMK. This episode, pwede niyo po silang i-shoutout. yes, of course, thank you, Direk Dado Lumibaw, ang ating episode writer na si Akim Del Rosario. Yes, Thank you very much. Sa lahat po ng bumubuo ng MMK, thank you so much po for this opportunity. Maraming salamat po. Yan, once again, Miss Desiree Del Valle and Mutia Orquia. Maraming salamat ho. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang magagandang tugtugan at chikahan. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Chorba, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! 92.3 FM Radio Manila.